Kumusta mga ka-amazing? Handa na ba kayong mamangha? Akalain mo, may mga lumang bagay na mistulang ordinaryong dekorasyon lang sa bahay, nakatambak sa attic, garahe, o sa baul. Pero nang masuri ng mga eksperto, bilyon pala ang halaga. Ang ilan dito ay halos itapo na ng may-ari, habang ang iba naman, simpleng minana lamang sa kanilang mga ninuno. Ngunit sa likod ng alikabok at kalumaan, nakatago pala ang napakalaking kayamanan. Sa video na ito, ka-amazing, alamin natin ang mga lumang bagay sa buong mundo na naibenta ng napakamahal. Kaya siguraduhin tapusin ang video dahil habang papalapit tayo sa number 1, mas lalong hindi ka makapaniwala sa totoong halaga ng mga sinaunang bagay na ito. Number 10, 17th century Rhino Horn Cup. Nagkakahalaga ng 1.5 million US dollars o kung sa pera natin ay tumataginting na 80 million pesos. Isang simpleng lumang tasa lamang ang inakala ng isang pamilya matapos nila itong matagpuan sa kanilang garahe. Sa unang tingin, mukha lamang itong ordinaryong antigong dekorasyon na kupas na sa panahon. Ngunit nang masuri ito ng mga eksperto sa auction house, tumambad ang nakakagulat na katotohanan. Ito pala ay isang napakabihirang rhino horn cup, lapa noong ika-17 siglo. Ang tasa ay ginawa mula sa sungay ng rhinoceros, isang materyal na itinuturing na napakahalaga noong sinaunang panahon sa China at Europe. Noon, pinaniniwalaang may kakaibang kapangyarihan ang rhino horn laban sa lason at sakit. Dahil dito, tanging mga mayayaman, maharlika at emperador lamang ang may kakayahang magkaroon ng ganitong klase ng kagamitan. Mas lalong tumaas ang halaga nito dahil sa napakadetalyadong ukit sa paligid ng tasa. Makikita rito ang mga sinaunang simbolo, hayop, at eksena ng kalikasan na mano-manong inukit ng mga artisan daan-daang taon na ang nakalipas. Sa sobrang bihira ng ganitong bagay, halos wala nang natitirang katulad nito sa buong mundo. Nang dalhin ito sa auction, nag-unahan ng mga kolektor at milyonaryong mahilig sa sinaunang artifacts. Sa huli, umabot ito sa halagang 1.5 million US dollars o humigit kumulang 80 million pesos. Lahat para lamang sa isang lumang tasa na muntik ng mapabayaan sa garahe. Number 9, Navajo Youth First Face Blanket. Nagkakahalaga ng 1.8 million US dollars o mahigit 100 million pesos. Isang matandang kumot na nabili lamang sa thrift store ang naging dahilan upang yumaman ang isang kolektor. Sa unang tingin, mukha lamang itong lumang hobby na gamit ng mga Native American. Ngunit matapos itong suriin ng mga eksperto, natuklasan nilang isa pala itong napakabihirang Navajo Youth First Face Blanket mula pa noong 1840s. Ang kumot na ito ay may napakalalim na kahalagahan sa kasaysayan ng mga Native American. Noon, ginagamit ito bilang simbolo ng kayamanan at katayuan sa lipunan. Ang bawat hibla nito ay mano-manong hinabi, gamit ang tradisyonal na pamamaraan ng mga Navajo. Kaya naman napakahirap makahanap ng orihinal na piraso na nasa maayos pang kondisyon. Ang disenyo nito ay simple lamang kumpara sa modernong mga kumot. Ngunit yun mismo ang dahilan kung bakit ito napakahalaga. Ang kakaibang kombinasyon ng pula, itim at puting guhit ay itinuturing na tanda ng pinakaunang yugto ng Navajo weaving tradition. Dahil dito, napakataas ng paghanga rito ng mga historians at collectors. Sa auction, umabot ang bidding war sa milyon-milyong dolyar hanggang tuluyang maibenta ang kumot sa halagang 1.8 million US dollars o humigit kumulang 100 million pesos. Isang lumang kumot na minsang itinuring na ordinaryo lamang, naging isa sa pinakamahal na blanket sa kasaysayan. Number 8, British Guiana 1 cent magenta stamp.
nagkakahalaga ng 9.4 million US dollars o mahigit 500 million pesos. Sa mundo ng stamp collecting, walang ibang selyo ang mas sikat kaysa sa British Guiana 1 cent magenta. Ito ay maliit lamang na piraso ng papel, ngunit tinatawag itong holy grail ng mga stamp collector dahil nag-iisa na lamang itong natitirang piraso sa buong mundo. Issue ito noong 1856 sa bansang British Guiana, na kilala ngayon bilang Guyana, dahil nagkaroon noon ng kakulangan sa official stamps mula sa England. Pansamantalang gumawa ang lokal na printing press ng limitadong bilang ng mga selyo. Karamihan sa mga ito ay nawala na sa pagdaan ng panahon. Ang natatanging stamp na ito ay may simpleng disenyo lamang, kulay magenta na may maliit na drawing ng barko sa gitna. Ngunit ang tunay na nagpapahalaga rito ay ang kasaysayan at sobrang rarity nito. Sa mahigit isang siglo, ilang beses itong napunta sa mga pinakamayayamang kolektor sa buong mundo. Noong muli itong isinubasta, umabot ito sa napakalaking halaga na 9.4 million US dollars o halos kalahating bilyong piso. Isang maliit na lumang stamp na kayang tumbasan ng presyo ng napakaraming mansyon at luxury cars. Number 7. Flowing Hair Silver Dollar, 1794. Nagkakahalaga ng 10 million US dollars o mahigit 550 million pesos. Para sa mga coin collector, ang Flowing Hair Silver Dollar ay hindi basta simpleng barya lamang. Ito ay itinuturing na pinakaimportanteng barya sa kasaysayan ng Amerika dahil pinaniniwalaang ito ang kauna-unahang silver dollar na inilabas ng US Federal Government noong 1794. Makikita sa harap ng barya ang mukha ng isang babae na may flowing hair, simbolo ng kalayaan ng Amerika matapos nilang makalaya sa British rule. Sa likod naman ay may larawan ng agila na simbolo ng bansa. Bagamat simple lamang ang disenyo nito kumpara sa modernong barya, napakalaki ng historical value nito. Dahil sa edad nito, kakaunti na lamang ang natitirang maayos na piraso sa buong mundo. Marami sa mga lumang barya noon ay natunaw, nasira o nawala sa kasaysayan. Kaya naman ang bawat surviving piece ay itinuturing na napakahalagang kayamanan. Sa isang auction, umabot sa mahigit 10 million US dollars o halos 550 million pesos ang halaga ng bariyang ito. Isipin mo yon? Isang lumang silver coin na halos kasinlaki lamang ng ordinaryong piso, pero mas mahal pa sa private island. Number 6. Patek Philippe Henry Graves Super Complication Pocket Watch. Nagkakahalaga ng 24 million US dollars o mahigit 1.3 billion pesos. Isa sa pinakakamanghamanghang relo sa kasaysayan ay ang Patek Philippe Henry Graves Super Complication Pocket Watch. Ginawa ito noong 1932 para sa isang napakayamang banker na si Henry Graves Jr. na gustong magkaroon ng pinakakomplikadong relo sa buong mundo. Inabot ng maraming taon bago ito natapos dahil mano-manong ginawa ang bawat piyesa nito. Ang relo ay may 24 na komplikasyon o espesyal na mechanism, kabilang ang calendar, moon phases, alarm, at mapa ng night sky sa New York. Noon ay wala pang computer o modernong makina, kaya lahat ng detalye nito ay ginawa lamang gamit ang kamay at sobrang husay ng craftsmanship. Dahil sa sobrang komplikado ng disenyo, matagal itong itinuring na pinakamahirap na relo na gawa ng tao. Para itong maliit na mechanical computer na kasya lamang sa bulsa. Kaya naman hanggang ngayon, itinuturing itong masterpiece sa mundo ng luxury watches. Nang isubasta ito, nagkagulo ang mga billionaire collectors. Sa huli, nabili ang relo sa halagang 24 million US dollars o mahigit 1.3 billion pesos. Isang lumang pocket watch na kayang tapatan ng presyo ng pinakamalalaking mansyon sa mundo. Number 5. Badminton Cabinet.
nagkakahalaga ng 28.8 million US dollars o mahigit 1.5 billion pesos. Sa unang tingin, mukha lamang itong napakalaking antigong cabinet. Ngunit ang badminton cabinet ay isa sa pinaka-engranding furniture pieces na nagawa sa kasaysayan. Ginawa ito sa Florence, Italy noong ika-18 siglo para sa Duke of Beaufort sa Badminton House sa England. Tumagal ng 6 na taon ang paggawa nito dahil sa sobrang komplikadong detalye. Ang cabinet ay gawa sa ebony at pinalamutian ng mga semi-precious stones gamit ang teknik na tinatawag na pietra dura. Para itong kombinasyon ng sculpture, architecture at luxury furniture sa iisang obra. Ang bawat bahagi nito ay may masalimuot na disenyo. Mula sa maliliit na haligi hanggang sa makukulay na bato na mano-manong inilagay ng mga artisan. Dahil dito, itinuturing itong isa sa pinakamagandang furniture masterpieces sa buong mundo. Noong maibenta ito sa auction, umabot ito sa halagang 28.8 million US dollars o humigit kumulang 1.5 billion pesos. Isang cabinet na mas mahal pa sa napakaraming skyscraper at luxury hotels. Number 4, Leonardo da Vinci's Codex Leicester. Nagkakahalaga ng 30.8 million US dollars o mahigit 1.7 billion pesos. Ang Codex Leicester ay hindi ordinaryong notebook. Ito ay personal journal mismo ng henyong si Leonardo da Vinci na naglalaman ng kanyang scientific ideas, sketches at observations tungkol sa mundo. Mayroon itong 72 pahina na puno ng sulat kamay ni Leonardo, kabilang ang kanyang pag-aaral tungkol sa tubig, astronomy, fossils at galaw ng kalikasan. Ang bawat pahina ay nagpapakita kung gaano ka-advance mag-isip si Leonardo, kahit daan-daang taon na ang nakalipas. Dahil sa sobrang halaga nito sa kasaysayan at science, maraming mayayamang kolektor ang gustong magkaroon nito. Ngunit noong 1994, nabili ito ni Bill Gates sa napakamahal na auction. Ang presyo? Umabot sa 30.8 million US dollars o halos 1.7 billion pesos. Isang lumang notebook na mas mahal pa kaysa sa ilang pribadong eroplano at luxury yacht. Number 3, Marie Antoinette's Pearl Pendant. Nagkakahalaga ng 36 million US dollars o mahigit 1.9 billion pesos. Isa sa pinakamisteryosong alahas sa kasaysayan ay ang pearl pendant na pagmamayari ni Marie Antoinette, ang huling reyna ng France bago ang French Revolution. Ayon sa kasaysayan, bago siya mapatay ng revolusyon, lihim niyang ipinadala ang ilan sa kanyang mga alahas palabas ng France upang mailigtas ang mga ito. Isa na rito ang napakalaking pearl pendant na may kasamang diamonds. Sa loob ng mahigit 2 siglo, nanatiling simbolo ito ng yaman, kapangyarihan at trahedya ng French monarchy. Dahil konektado ito sa isa sa pinakasikat na reyna sa kasaysayan, lalo pang tumaas ang halaga nito sa mata ng collectors. Noong 2018, isinubasta ang alahas at naibenta sa halagang 36 million US dollars o halos 1.9 billion pesos. Isang lumang pendant na minsang isinuot ng reyna. Naging isa sa pinakamahal na historical jewelry pieces sa buong mundo. Number 2, Ru Guanyao Brush Washer Bowl. Nagkakahalaga ng 37.68 million US dollars o mahigit 2 bilyong piso. Ang maliit na mangkok na ito ay tila simpleng ceramic bowl lamang. Ngunit para sa mga eksperto sa Chinese antiques, ito ay isa sa pinakaimportanteng porselana sa kasaysayan ng China. Ang Ru Guanyao Brush Washer Bowl ay ginawa noong Northern Song Dynasty. Mahigit 700 taon na ang nakalipas. Kilala ito sa pambihirang asul-berdeng glaze na halos imposibleng gayahin kahit ng modernong teknolohiya. Noong sinuunang panahon, ginagamit ito ng mga scholar bilang lalagyan ng tubig para sa kanilang brush habang sumusulat ng calligraphy.
Ngunit dahil kakaunti lamang ang nagawang Ruware noon, napakabihira nitong makita ngayon. Sa auction sa Hong Kong, nagkagulo ang mga billionaire collectors mula sa iba't ibang bansa. Sa huli, naibenta ang maliit na mangkok sa halagang 37.68 million US dollars o mahigit 2 bilyong piso. At mga ka-amazing, nandito na tayo sa tuktok ng ating listahan. Number 1, Pinner King Dynasty Vase. Nagkakahalaga ng 80.2 million US dollars o mahigit 4.4 billion pesos. At para sa ating number 1, isang lumang florera na natagpuan lamang sa attic ng isang bahay sa United Kingdom, ang naging isa sa pinakamahal na antigong bagay na naibenta sa buong mundo. Ang Pinner King Dynasty Vase ay isang pambihirang Chinese vase mula pa noong ika-18 siglo. Mayroon itong napakagandang disenyo ng mga isda at imperial na marka ng Qing Dynasty. Sa sobrang ganda ng craftsmanship nito, agad itong nakilala bilang isang napakahalagang imperial porcelain. Ang nakakagulat, hindi alam ng may-ari ang tunay nitong halaga. Matagal lamang itong nakatambak kasama ng ibang lumang gamit sa attic. Ngunit nang suriin ito ng mga eksperto, natuklasan nilang isa pala itong pambihirang artifact mula sa panahon ng mga emperador ng China. Auction, nagkaroon ng matinding bidding war mula sa mga kolektor sa Asia at Europe. At sa huli, naibenta ang vase sa napakalaking halaga na 80.2 million US dollars o tumataginting na 4.4 billion pesos. Kaya ito ang naging isa sa pinakamahal na lumang bagay na naibenta sa buong mundo. Mga ka-amazing, sino ang mag-aakala na ang mga lumang gamit na minsang itinago lamang sa attic, garahe o baul ay maaaring nagkakahalaga pala ng bilyon-bilyong piso? Pinapatunayan lamang nito na minsan ang tunay na kayamanan ay hindi bagong-bago, kundi nakatago sa kasaysayan. Kaya bago nyo itapon ang mga lumang gamit sa bahay ng inyong lolo o lola, baka naman may nakatagong kayamanan dyan. At kung namangha kayo sa video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share para mas marami pa ang makapanood.